Kaya mga lote, so, dumating na yung yung reamer na inintay natin. Ito yung gagamitin natin na pampalaki ng butas. So yung ginagamit natin na 30 mm na holso. So hindi sapat to doon sa dito mga lods. Dito sa nilalagay natin na to. Yan. Kaya yung nag-order tayo ng reamer. Yung reamer yung gagamitin natin papalaki ng butas para pumasok. So pabubutasan ko lang muna yan. Yung mga lote, tinigil muna natin yung yung pagbubutas natin. So yung nabili natin, pumurol na agad ito. Purol. So bibili ulit tayo. Try natin yung yung knockout punch. Para yun na lang yung pambutas natin, pa-knockout. So 35 na yung bili natin. Ito is 30. Hindi nga pumapasok dun sa nito. Dun sa pag-tetreda nito. Dito mga lote, dito. Hindi siya pumapasok dito. So bibili tayo 35 mm para may pasok natin. Then kung kahit may kahit may play ng konti, may galaw, so mas maganda. Para mahanap natin kung may adjustment. So pili muna tayo. So ang gagawin ko na lang muna ay nagputol ako ng Unistrat. Unistrat ilalagay natin doon sa poste. Ang poste na dito sa likod dito. So yan yung natin. Yan yung lalagay natin na clamp sa Unistrat. So Unistrat is pag ganitong style niya mga lods. Yan ang style ng paglagay niyan. Then dito, ayan, pag ganyan. Meron niyang spring nut dito na nilalagay. Then yun yung higpitan. Sa ngayon yung clamp, meron kasi clamp na para dito mga lods. Yung merong adjustment dito sa taas. Check natin kung makakabili rin tayo nun. Kung hindi, ito na lang. Lalagyan na lang natin ito ng washer na malaki, yung bilog na washer dito para pwedeng pagpatungan ito. Kasi makita nyo yan, halos sakto-sakto yung baka lumusot. So dito, baka lumusot siya. Ay malate, so yun na lang muna install ko. Butasan ko yung mga i-level ko yung yung kadiretsuhan nun. Then install natin yan. Meron ng meron ng expansion bolt. Try natin butasan yung yung poste. Ito yung Unistrat mga lods. So ganyan ang install niyan. Lalagyan natin yung 4 ng poste. Then hulugan natin dito kung yung kadiretsuhan niya, yung kasentruan. Papunta doon sa butas nung yung nema natin na enclosure. So lagyan na lang natin spray paint para hindi sa rust. Ay mga lodi. So ito yung spring nut. So dumating na rin yun spring nut. So yung na-order is hindi kasama yung tornilyo. So bibili pa tayo ng yung pan-tornilyo nito. So saan nilalagay yung spring nut? So yung spring nut dito nilalagay mga nut sa Unistrat. So ito yung Unistrat. Yan. Ito may mga butas-butas na. Ito yung Unistrat na to. Ito yung i-pwesto natin doon sa poste mga lodi. Ito yung nakapwesto doon sa poste. Ayan mga lods. So, ayan yung ituturnilyo natin doon. Iano natin ng expansion bolt. Ilalagay natin yan dyan, 4 sa dalawa. 4 din sa dulo. Ito yung nakalagay dun sa poste. Then ilalagay natin yung itong spring nut. Itong spring nut. Ito mga lods. Ito yung spring nut.
Ito yung pagtutornilyo ng clamp. So yan, may spring. Iyaano nyo lang yan. Then iikot nyo. Then maglalak na yan mga lads. Pag ang pihit nyo clockwise, hindi yan iikot mga lads. Hindi yan iikot. So dyan lalagay yung clamp. Nakatornilyo dito nakatornilyo mga lads. Ayan, magiging itsura nyan. Kaya yung tubo is nakalapat dito mga lodi. Nakalapat yan doon sa apat na unistrut na ilalagay natin. Ayan mga lods. Ang tubo nakalapat dyan. Then tsaka natin ikaklam. Ayan, pag ganyan. So yun yung magiging itsura nyan. Ayan mga lodi. So dito yung pipe natin. Ayun yung pipe. Pinutol natin lang haba kasi papatredan natin para dun sa service cap. Then sa hub ng box. Nasaan na yan? Ayan, meron na to. Mga lads. Ito yung pinakang hub ng pipe para dun sa box na yan. Mabutasan natin yung box na yan ng 2 inch para dito sa hub na to. And then yung isang papatredan natin. So ito papatredan natin to. Kailangan may thread to para naman sa service cap. Entrance cap to, entrance cap. Ayan mga lodi. So ganyan yung style ng gagawin natin. Ayan mga lodi. So tinesting natin yung pipe. Ayan yung pipe. Ayan, ito level niya. Ayan, tapos yung dalawa maglagay lang ng tornilyo niya. Mahal yung bolt. Tingnan mo nga isa rin. Okay, pabili ka ng anchor bolt piece mo. Manipis lang ano. Manipis lang. Washer lang ito. Kaya lang papatredan pa to. Alin? Kaya nga. Wala magte-thread ngayon linggo. Ayan. Yeah, washer lang sa baba. Hindi, okay na yun dyan. Ano ang mukha ko ng gano'n? Magkabila dito. Ano nga? Guwitan mo dito. O yan sa kabila naman. Tama. Ayan mga lodi. So assemble na natin tong mga bus bar. So yung bus bar 1 meter na binito, hinati ko lang sa 3. Yung maiksi, yun yung gagamitin natin sa grounding. Itong maiksi na lang. So ito yung line 1, then line 2. Then ito yung ground. So dun sa box, sinabi ko dun sa video, nalalagyan natin ng ano sana dito ng pagtutornilyoan para ma-fix dun sa box. Kasi makapal, makikita nyo yung tornilyo makapal mga lagi. Ito, makapal. Ayan yung magiging tornilyo niya. Ayan yung magiging tornilyo niya. Ito yung ano doon sa likod ng box ko sakali. Dito. Pag sinornilyo natin sa box ito. So makapal yan. So ang gagawin natin, pwede nating pagkalagay, pwede natin tabasan siguro to kalahati para lang numipis. Or tatanggalin na natin yung tanggalin natin yung washer. Kasi hindi pwedeng walang washer mga lodi, dapat meron. Yung lock nut siguro, pwede natin tanggalin yung lock nut. Kaya lang hindi siya natatanggal. So makapal yung mapapalagay sa likod ng box. Yan yung sinasabi ko dati na magiging makapal yung ano dun sa box sa likod. Yung clearance ng nung box tsaka nung wall. Tingnan natin mga lodi. So ito yung ano ng tornilyo. Kung ilalagay natin yan sa likod ng box, katulad dito mga lodi, makikita nyo. Yan yung magiging clearance ng box dun sa washer at dun sa dito sa wall. Yan. Ito yung magiging ano yan. Kasi ito yung lalagay natin ng bus bar. Ito yung ano na to. So lalaki yung ano yan. Lalaki yung clearance niya dito. Aangat tong box na to. Aangat.
muna natin yan. So ito yung pinakang left side, then right side yun pag nakaharap yung ano. Dito yan. Dito. At dito. So maximize natin yung lugar na to. Pwede siguro yung taas-taas na natin na konti yan. Ayan mga lodi. Or center na natin. Okay na siguro center din. Ayan mga lodi. So ganyan na. Ganyan mangyayari yan doon sa kabilang sa loob. So sukatan natin yung sentro. Then butasan na natin. I-direct na natin. Kasi wala tayo. Hindi na tayo nakapagawa ng panglagay dyan. So i-direct ko na. Ay wala din. Kaya nga, ano na, taginit na talaga. Ay wala din. So nilagyan na natin yung mga bus bar yan. So tatlong bus bar yan para sa line 1, tong A na to, B sa line 2 or neutral, and then sa grounding natin. So may clearance naman yan, makikita nyo may clearance. Then bibili tayo ng ano, bibili tayo ng shrinkable tube na gantong size mo. So babalutan natin shrinkable tube yan. Then ilalabas lang natin yung mga butas. Para ilalabas natin yung mga butas para yun lang yung malalagyan ng ano, nung lugs natin. So hindi nakaganito, naka-expose na masyado yung ano, yung bus bar. Ay malodi. So bibili tayo nun kung ano size nito, ano to. Baka 1 inch siguro. Magsi-shrink na yung 1 inch dito sa ano na to, sa bus bar na to. Ay malodi. So nalagyan natin yung bus bar at yung mga tornilyo mo. So may tornilyo na yan. So yung mabibili natin na ano, na shrinkable na 1 inch, pwede natin ano dito ibalot. So ibabalot muna natin yan. Then tsaka natin tutornilyo. Then tsaka natin hihiwaan yung ano, hihiwaan tong yung paglalagay ng lug mga lodi. Hihiwaan lang 'yon. So, para may balot lang tong ano, para may balot lang tong bus bar natin. Dito tayo sa ano, dito tayo sa poste. Makikita niyo dito sa taas. Nakadikit na yung ano, nakadikit na yan dito sa Unistrut. Kaya naka-level na yan, makikita niyo naka-level na yan. So, ito yung ano natin, may puwang tayo. Ayan, ito sa baba, nilagay ko sa baba ayan. So, may puwang pa yan. So, kukuha tayo ng mahabang ano, mahabang expansion bolt para may adjust natin tong ano, may adjust natin tong Unistrut na nakaangat siya, nakaganon. So pwede naman na ganun. Then dito din ganun din gagawin natin. Iangat natin yung Unistrut
lalagyan natin ng ano yung expansion bolt. Lagyan natin ng spacer para nakaangat tong ano, itong Unistrut natin. Itong isa ganun din mga lagyan. So mas malaki dito sa lugar nila compare dito. So pag dito, makikita nyo pag nakadikit dyan sa semento yan. Yan yung gap nya. Pero diretso na yan, makikita nyo dito sa level, diretso na. So ang may problema ay yung itong poste mo Lodi. So siguro sa ano, sa forma ng poste. Kasi okay naman yung ano dito, yung level dito. Papunta doon sa binutas natin, okay na. Ito na lang yung magiging parang, then ito sana kung mababa pa to kasi ano yung ano natin, yung bolt natin maiksi lang yung bolt natin. Expansion shell yung nagamit, yung nabili namin sa online, expansion shell, hindi siya yung expansion bolt. Wala na, hindi na siya, kulang na yung ano, yung haba. Kinakabit ko to, kulang pang haba siguro mga hanggang dito para lumampas dito sa ano na to, sa Unistrut na to. Kaya wala din, so yun muna yung papaano natin dito para makabit na tong service drop, yung cap tsaka yung wire niyan papunta dun sa main disconnect, then madala natin yung ibang wire dito sa ano, sa bus bar dito. Ay wala din, so iano ko na lang muna to, tanggalin ko to kasi threadan pa to, lalagyan pa natin ng thread yon, then ito papantayin pa yan. So hindi pa natin makakabit ng fix to, so baka ano muna, pa-threadan muna natin, then paayos natin to poste. Ayan wala din, yung level niyan, level naman yan, naka-level yan. Yung ano lang ano natin, yung level ng paglalapatan ng mga Unistrut. Dun sa taas, okay yung level niya papunta dito. Yung pagkakatayo na yan, levelado yan dun sa likod. Yan dito sa may pang. Yung pag ganito is levelado rin yan. Bali, yun na lang yung papaano muna natin. Patreda natin yon, then palagyan natin ng ano to, ng palitada para lang natin yung Unistrut natin. Ayan mga lati, so nilagay natin yung ibang mga tubo para may nakikita na dyan na, ano, na mga nakadrop. Ito kukuha tayo na ano, yung pambutas, mahirapan tayo magbutas ng hindi matalas. So yung mga lati, so yun yung ano, nadyan yung mga pipe, ayan, makita yung mga butas, then yung bus bar, ayan. Yung butas nung galing sa ano, ayan, tumalas. Yung galing sa NEMA 3R natin, ang cut out, galing dito cut out, papunta dito. So line 1 and line 2 ang pupunta dyan. And grounding, ito yung ground. So yung ground natin, galing taas, dediretso yun dito mga lods. Dediretso yun dyan. Then, pupunta yun dito ulit, babalik, then bababa dun sa grounding pit. So yun na yung magiging ano natin, yung mag-distribute ng grounding is yung grounding bus bar na yan. Magbibigay na yan kada sa isang meter, magbibigay na siya ng isang grounding. Ay wala din. So yun lang. Then yung mga line ganun din, line 1, line 2. So magbibigay dito sa mga meter na dito. So yung mas mababa na meter dito, yung mas mataas dito, mababa dito, mas mataas dito, then mababa dito, mas mataas dito. So alternate lang yan, kaya nakita nyo ganyan. So 11 meter lahat ang mapapalagay dito. Then yung breaker, 11 breaker cut out ng mga unit mo. So ayan mga lodi, so yan na lang muna yung ano natin, yan na lang muna yung trabaho natin. Sa loob, si Utol naglalagay ng mga outlet yon. So yun muna yung mga pinagagawa niya para matapos yung mga outlet niya sa loob. So dapat lagyan natin ng ano tong ano, kasi napupuno ng semento to. Lagyan ng ano, plastic sana. Ilak na natin to. Lagyan na lang natin ng tape yun, baka kasi hindi natin alam, baka umuulan. Ay maladi, okay na yan.